Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang ikatlong grupo na maghahatid sa inyo ng impormasyon ngayong araw. Ang ating tatalakayin ay ikatlong bahagi, ang kultura at lipunan ng ilang pangkat at lugar sa Pilipinas. Sa bahaging ito, ating matutunghayan ang iba't ibang tribo sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ang una nating tatalakayin ay sa Luzon. Kabilang sa ating mga tatalakayin ay ang mga Ilocano, ilang paniniwala ng mga kalahan, mga kaugalian sa pag-aasawa sa Ibaan, Batangas, ilang mga katangian ng mga Kakanae, ang pagkakanyaw, at ang ita sa bundok ng Zambales. Ang una sa ating listahan ay ang mga Ilocano. Ano nga ba ang mga katangian ng mga Ilocano? Ilan sa mga katangian ng mga Ilocano ay masisipag, kuripot at matipid. Ayon kay Teresita L. Averia, ang pagiging kuripot ay yumayakap sa pagtitipid. Bawat sentimong kinikita nila ay may tamang paggagastuhan at paglalagyan. Masinop ang bawat segundo, minuto, oras at araw na paggawa sa mga makabuluhang bagay na kanilang pinagkikitaan. Ang budget sa isang taong konsumo ay para sa pagkain sa iba pang pangangailangan. Ito ang mga Ilocano, masipag at matitipid. Makikita ang karamihan sa kanila sa Ilocos. Alam nyo ba, ang Ilocos ay may napakasariwang simoy ng hangin, luntian ng mga dahon ng sari-saring halaman, may naglalakihang mga punong kahoy, at malalawak na kapatagan. Dinadayo ng mga lokal at dayuhang bisita hanggang sa ngayon. Vigan, ito ang kapital ng Ilocos. Ang Vigan Spanish Town, ito ang pinakatanyag na atraksyon sa Ilocos. Sa pagkain naman, kilala ang mga Ilocano sa dinendeng at pinakbet. Kabilang narito ang sinuman, sinubong at bibingka. Naniniwala ang mga Ilocano sa bari-bari. Ang bari-bari ay isa nila lang na hindi nakikita. Naniniwala rin sila sa multo, duwende, kapre, engkanto at iba pang mga espiritu. Tabi-apo, ito ay isang salita na kanilang sinasalita pag napadaan sila sa isang punso upang kung may namatay sa kanila ay pinaglalamayan ito ng ilang araw, nakadepende sa tagal ng lamay sa dahilan ng namatayan. Uluhan ng kabaong ang dapat mauna sa paglabas ng bahay. Pag ilalabas na ang kabaong, dapat ito ay itaas upang ang miyembro rin ng pamilya ay makadaan sa ilalim. Pinakamatanda ang mauna at susundan ng iba pang miyembro ng pamilya. Ilang paniniwala ng mga kalahan. Unang-una, ang puok na kinalalagyan ng kalahan ay nasa mataas na lugar ng Akasya, Kahil at Cayapa, Nueva Vizcaya. Matataas ang mga puok na ito at buwat sa ituktok ng isang bundok ay buong paghangang namamalas ng nakatayo ang kaakit-akit na kapaligiran na iginuhit ni Bathala. Ang mga kalahan ay isa sa mga grupong etniko na naninirahan sa kabundukan ng Nueva Vizcaya. Tulad ng isang mga grupo, may kakanyahan ang mga ito. Sila ang tinatawag na mountain people o Igorot. Ang ilang paniniwala ng mga kalahan ay nahahati sa una, pagpapahayag ng kalikasan, pangalawa, paggagamot, pangatlo, paggawa, pang-apat ay pag-aasawa, at ang mga kalahan ay mayroon din silang sariling wika. Unang paniniwala ng mga kalahan ay ang pagpapahayag ng kalikasan. Ito ay nahahati sa tatlo. Una, iba't ibang anyo ng ulap. Upang mapahayag ang kagandahan o kasamaan ng panahon, kung ito ba ay manipis at maputi ang ulap, ay nagpapahayag ito na maganda ang panahon. Kung makapal at nangingitim ang panahon ay masama. Ang takbo ng ulap ay nagpapahiwatig din ng kagandahan at kasamaan ng panahon. Pangalawa, ang langit, araw at buwan ay nagpapahayag din ng kagandahan at kasamaan ng panahon. Kung nagtatago ang buwan, may maaliwalas na langit at may maulap na langit. Kung ang araw ay pulang-mapula, ito ay nagpapahiwatig na may di kaanimang mga pangyayari na darating katulad ng lindol. Pangatlo, ang mga hayop din ay may tungkol sa kalagayan ng panahon. Ayon sa kanila, pag ang mga hayop ay di makatali, lalo na sa gabi, maaaring may bagyo o lindol na parating. Ang mga kilos ng mga hayop, minamatyagan ito dahil
Ang mga ito ay babala kung may masamang mangyayari. Pangalawang paniniwala ng mga kalaan ay ang panggagamot. Walang mga panggagamot na damo-damo ang mga katutubo. May tinatawag silang tagapamagitan na siyang tumutuklas kung sino ang sanhi ng karamdaman at kung paano nagagamot ang karamdamang iyon. Ang tagapamagitan ay gumagamit ng gadangkal na tambo na may maliit na buto ng anomya sa kabilang butas. Tinatawag ito na dinagin. Ang panggagamot ay ginagawa sa pamamagitan ng dinagin. Unang-una, nagdarasal ang matandang gagamot kina Kabigat at Bugan sa kanilang mga bathala upang patnubayan sila sa kaniyang gagawin. Pwede ring bata ang gagamot kung mayroon itong dinagin. Naniniwala sila na may nais na espiritu ng mga namatay nilang kamag-anak kaya pinagkasakit ang isa sa kanila. At ito ay tinutukoy nila. At pagkatapos, isa-isang bibigkasin ang mga pangalan na pinaghihinalaan. Dinadangkal ang dinagin o iyong tambo. Kapag sa pagdangkal ay lapat lamang sa dangkal ng tambo, ang kasagutan ay oo. Kapag lampas o kulang ang kasagutan ay hindi. Pagkatapos malaman ng manggagamot kung sino, itatanong nila kung ano ang kailangan o hingin o gusto. Isa-isahin din ang mga bagay na inaakalang kailangan ng namatay na kamag-anak. Ginagamit ang dinagin sa pagtukoy ng kanilang kailangan tapos ibibigay nila ang gusto sa espiritu upang gumaling ang may sakit. Halimbawa, ang hinihiling ng kamag-anak ay isang kumot. Iaalay nila ang kumot tapos pag natapos na ang seremonyas, maaari itong gamitin ulit dahil ang espiritu ng kumot ay kinuha na ng espiritu ng kamag-anak nilang namatay. Pangatlong paniniwala ng mga kalahan ay paggawa. Ang mga lalaki ay nagpapahinga sa bahay pagkatapos nilang makapagbakod, makapagbungkal, o makapag-araro at wala na silang iintindihin pang iba dahil ang mga babae na ang magtatanim, mag-aalaga ng pananim at mag-aani. Kailangang gampanan ang kanyang tungkulin kahit na may sakit sila. So ito po ang paniniwala ng mga kalahan sa paggawa na kahit na may sakit ang mga babae ay kailangan pa rin nilang gampanan ang kanilang tungkulin. At malinaw na ang mga babae ay marami ang kanilang mga gawaing bukid kaysa sa mga lalaki. Pag-aasawa. May tinatawag na tradisyonal na kimbal na kasalan. Ito ay ang may nakitang babae ang isang lalaki na hindi na nais niyang maging asawa, humahanap siya ng taong siyang magsasabi ng intensyon sa babae. Kapag pumayag ang babae sa kanyang iniluhog, magpapatay na sila ng baboy. Ang paraan ng pagkakasal ay simple lamang. Kukuha ng isang basong tubig na malamig ang matandang babaeng magkakasal at sasabihin na sana'y maging malamig ang pagsasama ninyo. Pinaiinom ng babae ang kinakasal at tapos ang seremonya. Matandang babae o batang lalaki ang magkakasal dahil may pakahulugan daw iyon. Matandang babae dahil babae ang nasa bahay at batang lalaki dahil iyon na siyang nagsasaad naman ng paghaba ng pagsasamahan ng mag-asawa. Kapag nagsasama naman ng hindi pa kasal, kailangang magdasal muna bago magpakasal. Sapagkat kung hindi, ay magkakaroon ng bukol, ulcer o pigsa ang mag-asawa kapag nagsama sila na hindi pa kasal. Ang mga nabanggit ay ang ilang paniniwala ng mga kalahan. Sa kabuuan, masasabing hindi naghihikahos ang mga kalahan. Sagana sila sa kagandahan at kayamanan ng kalikasan. Marunong silang magpala sa ibinigay sa kanila ni Bathala. Masipag at mababait sila. Handa silang makipagtulungan kung nalalaman nilang mabuti ang layunin sa kanila. Ang wika ng kalahan ay kalyahan. May mga dialekto ito na Tinok o Kalangoya. Mga kaugalian sa pag-aasawa sa Ibaan, Batangas ni Maria Bundok Ocampo. Kasal. Babae. Isang tunay na pangarap para sa isang dalaga sa Ibaan, Batangas ang ikasal. Lalaki. Isang tunay na bangungot sa isang lalaki sa Ibaan, Batangas ang ikasal.
Mga uri at pamamaraan ng kasal. Una, naisanan. Naisanan, tawag sa kasalang namamanhik ang mga magulang ng kalalakihan sa mga magulang ng kabaihan. Sunod, pamamaisan. Ang pamaisan ay lahat ng kamag-anak at kapatid ng lalaki ay inaasahang tutulong sa paglinis, pagluto, at pag-iigib at ibang gawain sa bahay ng binabaisan. Sunod, baisanan, okasyong pangbaryo. Patubigan, kamag-anak ng lalaki ay pupunta sa bahay ng pinsan ng babae upang punuin ang kanilang tapayan. Pamilya ng lalaki ay inaasahang pupuno sa tapayan ng babae. Sunod, bulungan. Ilang araw matapos ang patubigan, pupunta sa bahay ng babae ang mga magulang ng lalaki na may dalang malaking isdang tambakol. Pag-uusapan nila dito ang petsa ng kasal at magiging ninong at ninang sa kasal. Pamaraka, ang perang ipambili ng gagamitin ng babaeng ikakasal. Kailangang gastusan ng lalaki. Handa sa kasal. Hati ang ikakasal sa pagkaing ihanda. Pagluluto ay sisimulan sa antidesperas o ikalawang araw bago ang kasal. Sa araw ng antidesperas, ipinapadala ang mga kahin na mga alaala sa mga ninong at ninang. Kasangkapang gagamitan ay responsibilidad ng kalalakihan. Sibi. May mga tatayo pa sila ng sibi na siyang magiging lugar ng kainan sa besperas at araw ng kasal. Sabitan. Sa kalagitnaan ng tugtog, ang ikinakasal ay sasabitan ng pera ng kani-kanilang partido. Paghiling ng mga awitin, pagbibigay ng alyos sa mga titipon. Sa gabi matapos ang maghapunan ang mga bisita, ang mga bangko ay iaayos ng pabilog sa harap ng bahay ng babaeng ikakasal. Ang kabinataan at kadalagahan naman ay magsisiupo sa naturang bangkong pasimulan ang pagsasayaw. Sa alyo naman ng malambing na tugtog, ang plakang nakatapat sa walawang speaker, ang mga nobyo ay sasayaw bilang pagbubukas sa pambesperas ng pagdiriwang sa kaligayahan ng tugtog. Sila ay sasabitan ng pera ng kani-kanilang partido. Ang partido ng kalalakihan ang magsasabit sa babae at ang kababaihan ay magsasabit sa lalaki. Dito ay magpaparamihan ng maisasabit ang dalawang partido at di umano ang halaga ng maisasabit ang siyang batayang pagkagustik sa nobyo o nobya ng magiging biyanan nito. Kaya kung marami ang isanabit ng partido ng kalakihan, sadyang gusto nila ang naturang nobyos para sa kanilang binata. Ang halagang maisasabit ang magiging pasimula ng mga kasal o ikakasal. Sa umaga ng kasal, ang lahat ay sa bahay ng babae mag-aalmusal. Tuwing kainan, may order pag-upo sa misa. May magaganap na pagtitinda. Isasagawa ang dapit. Ang huling hakbang ay magbihis na ng damit pangkasal ang babae. Dito nagtatapos ang pamaisan. So, wika. Tagalog ang gamit ng wika nila. May pekularidad din ito depende sa komunidad na gumagamit dahil sa leksikon at ponolohiya, morpolohiya at sa iba pang mga components ng Speech Act ng Batayan ng Hymns noong 1975. Ilang mga katangian ng mga kananai ni Florencia C. Victor. Lubhang napakahalaga sa tao na pag-aralan at unawain ang mga bagay-bagay tungkol sa kanyang kapwa-tao. Lalo na ang tungkol sa pag-uugali, mga tradisyon, mga katangian at mga pangyayari sa buhay ng isang pangkat ng tao. Ang ganitong pag-aaral ay nakatutulong sa lalong ikauunawa at ikagaganda ng pagsasamahan. Isa sa mga lalawigan ng bulubundukin sa bahaging norte ng Luzon ay ang lalawigan ng Benguet.
May 13 munisipalidad ito: Bacon, Kibungan, Manyakan, Bugnias, Kapangan, Bukod, Tublay, Itugan, La Trinidad, Sablan, Tubo, Atok, Kabayan at siyudad ng Bagtio. Kung ang hinahanap ng isang turista ay isang lugar na tahimik at may napakagandang klima, dapat siyang pumunta sa lalawigan ng Benguet. Ang mga tao rito ay tahimik at mapagmahal sa kapayapaan at marahil ang ganitong uri ng deposisyon dulot ng malamig na klima. Bilang salad bowl of the Philippines, ay makikita rito ang iba't ibang uri ng gulay na pampalusog. Sagana rin dito ang mga berries na tulad ng strawberry, mulberries at blueberries. Bukang bibig din ang mga taong nakarating na sa lugar na ito, ang mga matitigas na puno at sanga ng babaguhat sariwang mga bulaklak ng rosas na talagang ang taglay na kagandahan ay nakakahalina at nakapagpapawi ng lungkot. Ang mga bundok dito ay mayaman sa mina tulad ng tumbaga o tanso, plata at ginto. Sa pangkalahatan, kawili-wiling pag-ukulan ng pansin ang mga mamamayang taga-Benguet. Sila'y nahahati sa 2 pangkat etniko, ang mga Kankanai at ang mga Ibaloy. Nakikilala sila sa kanilang katutubong kasuotan at sa kanilang pagiging payak, mapagkumbaba, masipag, may sariling paniniwala at panindigan. Malamig ang ulo subalit nakahandang magtanggol sa oras ng panganib. Totoong dahilan sa kakulangan ng mga paaralang mapapasukan ang mga naunang Kankanai. Hindi halos nakapag-aral. Subalit, ang bagong henerasyon ay higit na mapalad. Hindi na mabilang ang mga nakatapos ng mga kursong tulad ng agrikultura o paghahalaman, forestry o panggugubatan, yeriya, panggagamot sa tao at hayop, pagtuturo, pagmimina at iba pa. Ang wika ng mga Kanakanai ay isa sa mga wikang ginagamit sa mga lalawigan ng Bulubundukin. Bawat tribo sa mga lalawigan ng Bulubundukin ay may kanya-kanyang wikang ginagamit bilang paraan ng komunikasyon sa bahay at sa mga taong bayan. Ang komunikasyon ng mga tribo sa isang lalawigan na kahit sa labas na lalawigan ay nagawa sa pamamagitan ng kahit anong wikang Kankanai ay ginagamit ng mga tao sa mga bayang tulad ng Bacon, Kibungan, Manyakan at Bignas. Sa ibang munisipalidad naman ng Benguet ay wikang Ibaloy ang ginagamit upang magkakaunawan ang 2 pangkat etnikong Kankanai at Ibaloy. Ginagamit ang wikang Ilocano at ang wikang Ingles na may para sa mga turistang dayuhan. Noong unang panahon, ang mga Kanakanai ay hindi nakakapaghayag ng kanilang mga naisip, ideya at damdamin sa pamamagitan ng pagsulat, kundi sa pamamagitan ng pagsasalita lamang. Ang mga kwento, paniniwala at panalangin ay natutuhan sa pamamagitan ng pakikinig lamang at hindi sa pagbabasa. Ang lahat ng mga bagong katawagan na ginagamit sa kasalukuyan na walang katagong pagsasalin sa wikang Kankanai na ibinibigkas ay ginagamit na tulad ng nasa pinagkukunan nito. Sa pagsusulat ng wikang Kanakanai ay walang orihinal na alpabito kaya ginagamit ay alpabetong Romano. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang opisyal na lingwistikong pagsusuri ang wikang ito. Paghahanap buhay ng mga Kankanai. Nakaugalian ng mga Kankanai ang pagbubungkal sa lupa hanggang sa kasalukuyan.
Ang kanilang malaking pagmamahal sa lupa ay mapapatunayan ng kanilang makakapal na talampakan at mga kamay dahil sa walang hintong paglilinang sa lupa, umuulan man o umaaraw. Sila'y may magaganda ring pangarap na maiaahon ang kanilang mga supling sa kahirapan. Naniniwala silang sa likod ng kanilang paghihirap ay may magandang kinabukasang sasapit sa kanilang mga anak. May kasabihan silang, sa kabila ng ulap ay may sisikat na araw. Ang kasalan, isa sa nakakawiling pag-ukulan ng pansin sa mga kanakanai ay ang kanilang kaugalian sa pag-aasawa. Bagamat sa kasalukuyan, umaalinsunod na rin ng iba sa makabagong paraan ng pakikipag-isang dibdib ng dalawang nagmamahalan. Iba-iba ang estilo ng panliligaw ng mga kanakanai ayon sa salinsabi at sa ginawang obserbasyon ng sumulat. Ang panliligaw ay maaaring iaayos ng dalawang party, ang mga magulang ng ikakasal. Mayroon ding ang lahat ng mga anak na lalaki ng isang mga mag-asawang kaibigan ng mga magulang ng dalaga ang haharap na sabing dalaga at bahala na silang pumili ng kaniyang gustong kasamahin sa buhay. Ganito ang nangyari sa binan ng sumulat. Sa ibaba naman, ang mga lalaki ang talagang lantarang nagpapahayag ng kanilang damdamin sa nililigawan. Sa pagdaraos ng kasal, may iba't iba ring seremonyas, may payak, may elegante. Ang kasal sa katutubong paraan ay may kaayaw at dinaraos Sa pagdaraos ng kasal, may iba't iba ring seremonyas, may payak, may elegante. Ang kasal sa katutubong paraan ay may kanyaw na dinaraos sa tabhanan ng babae. Sa pamamagitan ng kanilang mga magulang, mga kamag-anak na nakakatanda sa kanila, at kaharap ang isang tinatawag na pari nila. Ang kasal ay pinagtitibay kasama sa seremonya ang mga pagpaparti ng hayop na maaaring nuwang or kalabaw, baka o baboy. Iniihaw ang hayop na ito bago hahati-hatiin upang ilaga. Ang bilang ng hayop na lulutuin ay ayon sa kakayahan ng kanilang pamilya. Sa pagpaparti ng hayop o mga hayop na maingat na inaalis at isinusuring mabuti kung ang pantog at apdo ay hindi sira o hindi nagpapahiwatig na ang hayop ay may sakit. Dahil dito nakasalalay kung ano ang magiging kapalaran ng isang kasal kung lalago ang kabuhayan o hindi. Kung ang seremonya naman ay gaganapin sa simbahang Katoliko, opsyonal ang pagpaparti ng hayop, kaugaliang makabago na ang sinusunod kung kainan ang pag-uusapan. Noong araw, ang ligawan ay limitado sa kapwa katutubo lamang. Ngunit dahil sa masalimuot na ang takbo ng panahon, naimpluwensyahan na rin sila ng makabagong kabihasnan, tulad ng nagaganap sa sumulat nito na isang taga Cebu na nakaakit ng klima ng Benguet at ng taga Benguet. Nakarating na rin sa puok na ito ang tungkol sa tinatawag na pagpaplano ng pamilya. Ang pagkakanyaw ni Edgar Daniel. Ano ang pagkakanyaw? Ang pagkakanyaw pagpadit ay isang pagdiriwang o seremonya ng mga katutubo sa hilagang bahagi ng Luzon. Ito ay isang panlipunan at pangrelihiyosong ritual kung saan ang mga manok, baboy at kalabaw ay kinakatay bilang sakripisyo at inihain bilang isang pasasalamat. Bakit nagkakanyaw? Una, ito ay pagpapasalamat sa pagkakaroon ng kayamanan. Ito ay kahilingan ng isang patay ni membro. Pangatlo, matagal na karamdaman ng isang membro ng pamilya na hindi mapagaling ng gamot.
Ano ang hibok o anop? Ito ang tawag sa nakakaalam kung kailangan na bang magpapadit ang pamilya. Mga kailangan sa pagpapadit: 3 baboy, kalabaw, baka, dama o putik na alak. Ito ay alak na buhat sa bigas na tinatawag na tapay. Kumot, tapis, bahag at panyolito. Kapag handa na ang lahat, inaanyayahan ang lahat ng mga kaibigan at kamag-anakan buhat sa iba't ibang pook. Kinaumagahan ng araw na iyon, ang pinakapari nila o ang mabaki ay nagdarasal. Ibabaon ng mabaki ang isang itlog o isang maliit na bilog na bato sa ilalim ng hagdan habang siya ay nagdarasal. Ito ay tinatawag na haday. Ang mga taong magpapadit ay magkukulong sa bahay buong araw. Kinahapunan ng araw na iyon ay magdaratingan na ang mga inaanyayahang panauhin at kamag-anakan. Sa gayon ay kakatayin na ang isang baboy upang maipakain sa mga dumating na panauhin. Hindi nagdarasal habang kinakatay ang isang baboy. Sa gayoy, maaari nang masimulan ang pagsasayaw ng mga katutubong sayaw na ginagamitan ng gong. Sisimulan na rin ang sagutan sa katutubong awiting tinatawag na bakliw. Kinabukasan, kapag may bakod na ang kanilang bakuran, pinapakawalan na ang 3 baboy at hinahayaang hulihin ng mga matatapang na lalaki. Pag nahuli na ang baboy, uupuan ito ng nakahuli at ng ilang lalaki naman ang lalapit upang talian ang baboy at ilalagay ang nakataling baboy sa harap ng bahay o hagdan ng bahay na kinaroroonan ng babaki. Nasa bilaon na rin ang mga kumot, mga bagong damit, maliit na lalagyan ng mga tapi at tray na tinatawag na talaka, na nilalagyan ng mga barya o lumang pera na tinatawag na tinapon. Pagkatapos, magsisimula ng magdasal ang mabaki at binabanggit na lahat ang mga pangalan ng mga namatay na kamag-anak. Habang nagdarasal ay tinatawag naman makaalong na bahagi ng pagsasayaw ng nagpapadit. Habang nagsasayaw sila, ang isa namang mabaki ay sisigaw habang itinuturo ang nagsasayaw. Ito ay tinatawag na lastuan. Pagkatapos ng pagdarasal, sabay-sabay nilang kakatayin ang baboy sa pamamagitan ng pinatulis na kahoy. Gayon din ang gagawin sa baka at kalabaw at sisimulan na ang pagsasayaw ng lahat. Sa pagpapadit, may tinatawag na katlo o ikatlong araw kung saan kinakatay ang isang baboy. Pagkatapos ay ang kawalo o ang ikawalong araw kung kailan nagkakatay naman ng 2 baboy at pinatutugtog ang agong upang magsayawan naman ng gabi at isang araw habang nag-iinuman ng tape. Kahawal o 12 araw at 12 araw kung saan maliit na baboy ang kinakatay at wala ng sayawan. Ang huling araw ng padit ay ang pagpatay ng mga manok. Ang babae at lalaki ay tutungo sa uma o kaingin. Dala-dala ng lalaki ang piko at may dala namang basket o kayabang na may kamuti ang babae. Pag uwi nila, lulutuin ang manok at pagkatapos magdasal ng mabaki ay maaari nang makapunta sa malayo ang mag-asawa dahil sa panahon ng pagpapadit ay hindi sila pwedeng lumayo. Mga ita sa bundok ng Zambales. Ang mga ita o aita ay mga katutubong pangkat etniko na nakatira sa kalat at liblib ng bulubunduking bahagi ng Pilipinas. Itinuturing silang kauna-unahang mga tao na naninirahan sa Pilipinas.
Sinasabing dito nagmula ang lahing Pilipino. Nakarating sila dito sa pamamagitan ng dugtong-dugtong na lupain at nagpalipat-lipat sila sa mga lugar. Kadalasan rin silang naninirahan sa mga bundok, kagaya ng bundok ng Zambales, sa bayan ng Nakulkol at Nagisgis, pangangaso ang pangunahing ikinabubuhay nila. At ang mga palikuran ng mga ito ay malawak na lupain at ang likod-likod ng mga puno. Ang mga katangian ng Aita. Tinuring sila bilang mga negreto na mayroong mga balat na maitim o madilim. Ang pagkakayumanggi at mayroong mga tampok na katangian na pagiging maliit ang taas. Maliit ang bangkas, mayroong mga buhok na kulot katulad ng mga maitim na tao ng Afrika, na mayroong mataas na pagiging madalas na likas na mas mapusyaw na kulay ang buhok ng katungwagin ay blandismo. Pananamit. Ang kanilang mga tradisyon na damit ay napaka-plain. Ang mga batang babae magsusuot ng pambalot sa palang-skirt, elder kakababaihan magsuot aw-aw tela, habang ang mga matandang lalaki magsusuot ng clouts lomo, ang mga kababayan ng mga agta magsuot ng aw-aw strip tela na paspas sa pagitan ng bente at nakaatas ng isang string sa paligid ng baywang.